Mga nakakatakot na nilalang na parang galing sa ibang planeta. May ilang mga nilalang na naninirahan dito sa mundo ang talaga namang nakakatakot. Sa hitsura pa lang ay siguradong matatakot at tatakbo ka na lang. Marahil ay hindi mo pa sila nakikita. Ano kaya ang hitsura nila? At saan sila matatagpuan? Kung kaya't sa video na ito ay aalamin natin ng 10 mga hayop na tila ba hindi nagmula sa Earth. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Ai-ai. Ang ai-ai o Daubentonia madagascariensis ay isang kakaibang hayop na matatagpuan lamang sa Madagascar. Ito ang pinakamalaking nocturnal primate sa buong mundo. Ibig sabihin ay gising ito sa gabi at natutulog sa araw. Ang katawan nito ay may habang 14 hanggang 17 inches. Habang ang buntot naman ay mas mahaba, nasa 22 hanggang 24 inches. Ang bigat ng ai-ai ay nasa 4 pounds or halos 1.8 kilograms. Ang itsura ng ai-ai ay talagang kakaiba. Malalaki ang mata nito na tumutulong sa kanya na makakita sa dilim. Malaki rin ang tainga nito na parang sa paniki na ginagamit niya para makarinig ng tunog sa paligid. Ang ngipin ng ai-ai ay patuloy na tumutubo tulad ng sa mga daga. Dahil dito ay kailangan niyang lagi itong gamitin sa pagkagat ng kahoy para hindi humaba ng sobra. Ang katawan naman ng ai-ai ay balot ng makapal at dark na balahibo at ang buntot nito ay mahaba at mabalahibo rin. Pero ang pinakakakaibang bahagi ng ai-ai ay ang kanyang pangatlong daliri sa bawat kamay. Ang daliring ito ay manipis at mahaba. Ginagamit niya ito sa paghahanap ng pagkain. Sa gabi ay kumakatok siya sa mga puno gamit ang daliri upang malaman kung may uod o insekto sa loob ng kahoy. Kapag narinig niya ang tunog na nagpapahiwatig na may laman ng kahoy, ay ngangat-ngatin niya ito gamit ang matatalas niyang ngipin para makagawa ng butas. Pagkatapos ay ipapasok niya ang mahaba at payat na daliri upang kunin ang pagkain sa loob. Tinatawag na percussive foraging ang ganitong paraan ng paghahanap ng pagkain. At ang ai-ai lang ang kilalang primate na gumagamit nito. Dagdag pa rito, ang ai-ai ay isang omnivore. Ibig sabihin kumakain siya ng prutas, nektar, buto at mga insekto. Mahalaga din ang ai-ai sa kalikasan ng Madagascar. Tumutulong siya sa pagkontrol sa dami ng mga insekto at sa pagkalat ng mga buto ng halaman na mahalaga para sa kalusugan ng kagubatan. Ngunit sa kabila ng kahalagahan nito sa kalikasan ay nanganganib na mawala ang ai-ai. Sa ilang kultura sa Madagascar ay pinaniniwala ang malas o nagdadala ng kamatayan ng ai-ai. Kaya madalas itong patayin kapag nakita. Bukod dito, ang pagkakalbo ng kagubatan dahil sa pagputol ng mga puno ay nagiging dahilan ng pagkawala ng tahanan ng ai-ai. Number 2. Goblin shark. Ang goblin shark o Mitsukurina ostoni ay isang kakaibang uri ng pating na matatagpuan sa malalalim na bahagi ng karagatan. Mahaba ang nguso nito at may mga panga na kayang umusli palabas para dakmain ang biktima. Manipis ang balat nito at halos transparent kaya makikita ang mga ugat sa loob. Dahil dito ay kulay pink o gray ang hitsura nito. Dahil sa kakaibang itsura ay tinatawag itong alien of the deep. Ang goblin shark ay kadalasang may haba na 3 hanggang 4 meters. Pero may mga ulat na umaabot ito ng 6 meters. Mahahaba at matutulis ang mga ngipin nito na angkop sa pagkain ng malalambot na hayop tulad ng pusit at isda. Pero ang pinakakakaiba sa kanila ay ang mga panga na kayang umusli ng mabilis palabas. Ginagamit nila ito para biglang sunggaban ang biktima na hindi na makakatakas dahil sa bilis ng galaw nila. Samantala matatagpuan naman ang goblin shark sa iba't ibang bahagi ng mundo tulad ng Atlantic, Pacific at Indian Ocean. Karaniwan silang nakatira sa malalim na bahagi ng dagat mula 270 hanggang 1,000 meters. Pero may mga natagpuang nasa 1,300 meters ang lalim. Dahil sa lalim ng kanilang tirahan ay bihira silang makita ng tao, kaya kaunti lang ang alam tungkol sa ugali at pamumuhay nila. Dagdag pa rito, hindi naman mabilis lumangoy ang goblin shark. Malambot ang katawan nila at maliit ang mga palikpik, kaya hindi sila aktibong naghahanap ng pagkain. Sa halip ay nag-aabang sila at biglang susunggaban ang biktima kapag malapit na. Mayroon silang mga espesyal na organ sa nguso na tinatawag na ampullae of Lorenzini. Tinutulungan sila nito na maramdaman ang mahihinang electric signals na nilalabas ng ibang hayop sa dagat. Kapag naramdaman na nila ang biktima, ay mabilis nilang iniuusli ang panga para sunggaban ito. Kahit mukhang nakakatakot, hindi mapanganib ang goblin shark sa tao.
Bihira silang makita at hindi sila naghahanap ng interaction sa tao. Sa kasalukuyan nga ay hindi pa nanganganib ang kanilang populasyon at sila ay nakalista bilang least concern sa IUCN Red List. Number 3, Axolotl. Ang axolotl ay isang uri ng salamander na may kakaibang itsura. Mayroon itong mga palikpik na parang sa isda at mga hasang na parang balahibo na nakapalibot sa ulo. Ang kakaibang hitsura nito ang dahilan kung bakit madalas itong ikumpara sa mga nilalang sa fantasy o mga alien. Ang axolotl ay hindi lumalaki o nagbabago ng anyo tulad ng ibang salamander. Nananatili itong nasa anyong larva habang buhay. Tinatawag itong neoteny. Dahil dito ay nabubuhay ito sa tubig at humihinga gamit ang mga hasang sa labas ng katawan. Ang axolotl ay matatagpuan lamang sa mga lawa at kanal ng Xochimilco sa timog ng lungsod ng Mexico. Nabubuhay ito sa malamig, malalim at madilim na tubig, ngunit nanganganib na silang mawala dahil sa polusyon, pagtatayo ng mga gusali at pagsasaka. May mga isdang ipinasok din sa lawa na kumakain ng kanilang mga itlog. Dahil dito ay halos maubos na ang mga axolotl sa wild. Ayon sa mga eksperto, mas mababa na sa 1,000 ang natitirang axolotl sa kanilang natural na tirahan, kaya itinuturing silang critically endangered. Bukod dito, ang axolotl ay may kakayahang mag-regenerate o muling buuin ang mga bahagi ng katawan na napinsala o naputol. Kaya nitong palitan ang mga paa, buntot, mata at kahit bahagi ng puso o utak. Kapag naputol ang paa ay tutubo ulit ito na parang walang nangyaring pinsala. Dahil sa kakayahang ito ay naging mahalaga ang axolotl sa larangan ng agham at medisina. Maraming siyentipiko ang nag-aaral sa kanila upang malaman kung paano magagamit ang ganitong kakayahan sa pagpapagaling ng sugat at pag-aayos ng mga nasirang bahagi ng katawan ng tao. Bagamat kabilang ang axolotl sa pamilya ng mga salamander, ay hindi ito dumadaan sa metamorphosis o pagbabago ng anyo upang maging adult. Nananatili itong may mga hasang sa labas at nabubuhay sa tubig habang buhay. Ang mga axolotl ay maaari namang mabuhay ng hanggang 15 years kung inaalagaan ng mabuti sa mga aquarium. Ngunit sa wild ay mas maikli ang kanilang buhay dahil sa mga panganib sa kapaligiran. Dahil sa kakaibang anyo at kakayahan ay naging popular ang axolotl sa iba't ibang bahagi ng mundo. Maraming tao ang naaakit sa cute at misteryosong itsura nito. Number 4. Leafy Sea Dragon. Ang leafy sea dragon ay isang uri ng isda na makikita lamang sa katimugang bahagi ng Australia. Ang itsura nito ay parang lumulutang na seaweed, kaya mahirap itong makita ng mga mandaragit. May mga palamuting parang sanga at dahon sa katawan nito. Ang mga palamuting ito ay hindi ginagamit sa paglangoy, kundi sa pagtatago lamang. Dahil dito ay nagiging mahusay itong magtago sa mga seaweeds. Nagbabago ang kulay ng leafy sea dragon depende sa kapaligiran. Maaaring maging dilaw, brown, or green ang kulay nito. Dahil dito ay mas madali itong magtago sa paligid na maraming halaman sa ilalim ng dagat. Kahawig nito ang mga seahorse, pero mas mahaba at mas payat ang katawan nito. Wala itong buntot na kayang kumapit tulad ng sa seahorse. Ang ginagamit nito sa paglangoy ay maliliit na palikpik sa likod at dibdib. Halos hindi makita ang mga palikpik na ito dahil maliit at malinaw ang mga ito. Naninirahan naman ang leafy sea dragon sa mga lugar na maraming seaweeds at mga reef. Makikita sila sa lalim na 3 hanggang 50 meters sa ilalim ng dagat. Kumakain sila ng maliliit na crustaceans, plankton at larvae ng isda. Wala silang ngipin at yan kaya kailangan nilang kumain ng madalas. Ginagamit nila ang kanilang mahabang nguso na parang straw para sipsipin ang pagkain. Bukod dito, ang leafy sea dragon ay may kakaibang paraan ng pagpaparami. Ang lalaki ang nagdadala ng mga itlog. Ang babaeng sea dragon naman ang naglalagay ng hanggang 250 na maliwanag na pink na itlog sa ilalim ng buntot ng lalaki. Mananatili ang mga itlog doon sa loob ng 4 hanggang 6 na linggo bago mapisa. Pagkapisa ng mga itlog, ang mga maliliit na sea dragon ay kailangang mabuhay ng mag-isa dahil walang pag-aalaga na ibinibigay ang mga magulang. Bagaman mahusay magtago ang leafy sea dragon, ay nanganganib pa rin silang mawala dahil sa pagkasira ng kanilang tirahan, polusyon at ilegal na panghuhuli. Dahil dito ay protektado sila ng batas sa Australia. Number 5. Star-nosed mole. Ang star-nosed mole ay isang maliit na hayop na matatagpuan sa northeast part ng North America. Kilala ito sa kakaibang itsura ng ilong na parang bituin. Mayroon itong 22 na maliliit na tentacles na ginagamit nito para maramdaman ang paligid.
Ang mga tentacles na ito ay napaka-sensitive, kaya kahit halos bulag ang star-nosed mole ay nagagawa nitong makita ang pagkain sa pamamagitan ng paghipo. Dahil dito, ito ang pinakamabilis kumain na hayop sa buong mundo. Nakakakain ito sa loob lamang ng 120 milliseconds. Ang star-nosed mole ay may kakaibang kakayahan na makaamoy kahit sa ilalim ng tubig. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagbuga ng maliliit na bulan ng hangin sa tubig at pagkatapos ay muling pagsipsip nito. Sa ganitong paraan ay naaamoy nila ang mga pagkain gaya ng maliliit na isda, insekto at palaka habang lumalangoy. Ito ay isang natatanging kakayahan sa mga mamal, kaya talagang kakaiba ang star-nosed mole. Kaugnay pa nito, ang star-nosed mole ay nakatira sa mga basang lugar tulad ng mga swamp at peatlands. Mahilig sila sa mga lugar na basa at malambot ang lupa. Dahil dito sila naghuhukay ng mga tunnel. Ang kanilang mga tunnel ay may mga labasan patungo sa tubig, kaya magaling silang lumangoy. Kaya rin nilang maghukay ng hanggang 8 feet per hour. Ang kanilang paghuhukay at pagkain ay nakakatulong sa kalikasan dahil napapanatili nito ang balanse ng ecosystem. Gayun din, ang star-nosed mole ay may maikling balahibo na kulay itim o brown. Ang kanilang mga mata ay napakaliit at halos natatakpan ng balahibo, kaya hindi sila nakakakita ng malinaw. Sa halip ay ginagamit nila ang kanilang ilong para makaramdam at makahanap ng pagkain. Ang mga tentacles sa ilong nila ay palaging gumagalaw. Hinahawakan ng hanggang 12 na bagay bawat segundo. Dahil dito ay mabilis nilang nakikilala ang pagkain o hadlang sa daraanan. Kumakain din ng star-nosed mole ng mga bulate, insekto, crayfish, maliliit na isda at palaka. Tumutulong sila sa pagkontrol ng dami ng mga ito sa kapaligiran. Sila rin ay kinakain ng mga mandaragit tulad ng mga ibon, mink at malalaking isda. Dahil dito ay mahalaga ang star-nosed mole sa food chain at sa pagpapanatili ng balanse sa kalikasan. Number 6. Shoebill stork. Ang shoebill stork o Balaeniceps rex ay isang malaking ibon na matatagpuan sa mga swamp ng East Africa, lalo na sa South Sudan hanggang Zambia. Kilala ito dahil sa kakaibang anyo at malapad na tuka na parang sapatos. Ang shoebill stork ay matangkad at umaabot sa 110 hanggang 140 centimeters ang taas at may bigat na 4 hanggang 7 kilograms. Ang mga pakpak nito ay malapad at umaabot sa 230 hanggang 260 centimeters. Kaya magaling itong lumipad at dumapo sa matataas na puno. Ang pinakatampok na bahagi ng katawan nito ay ang tuka na hugis sapatos na may habang 18.8 hanggang 24 centimeters. Ang tuka ay kulay dayami na may guhit na kulay abo at matalimang dulo. Ginagamit nila ito sa pagkuha ng pagkain tulad ng isda at maliliit na hayop. Ang balahibo ng adult shoebill ay kulay gray. Samantalang ang mga batang ibon ay may bahagyang kayumangging balahibo. Ang mga mata nila ay maaaring kulay dilaw o puti. Mahaba at matibay rin ang mga binti nito na ginagamit sa pagtayo sa mga lumulutang na halaman habang naghahanap ng pagkain. Gayun din naman ay gusto din nila ang mga lugar na may mababang oxygen sa tubig dahil madalas umahon ang mga isda para huminga. Kaya mas madali silang mahuli. Kumakain na rin sila ng lungfish, catfish at tilapia, ngunit kaya rin nilang kumain ng palaka, water snake, maliliit na buwaya at mga batang pagong. Ang paraan nila ng panghuhuli ay kakaiba. Hindi rin sila gumagalaw at tahimik na naghihintay ng matagal. Kapag nakita nila ang biktima, ay bigla silang susugod at susunggaban ito gamit ang malakas na tuka. Sa katunayan ay tahimik at hindi palakibo ang shoebill stork. Madalas silang mag-isa maliban kapag panahon ng pagpaparami. Kapag gusto nilang makipag-ugnayan, ay gumagawa sila ng kakaibang tunog gamit ang kanilang tuka na parang kumakatok o parang makina na nagkaklak. Kapag gutom naman ang kanilang mga anak, ay gumagawa ang mga ito ng tunog na parang hikab ng tao. Gumagawa sila ng pugad sa mga damo at tangkay ng halaman sa mga mababaw na tubig. Ang inahing shoebill ay nangingitlog ng 1 hanggang 3 puting itlog na ini-incubate sa loob ng 30 days. Number 7. Vampire squid. Ang vampire squid ay isang kakaibang hayop na nakatira sa malalim na bahagi ng karagatan. Nakatira ang vampire squid sa mga lugar sa dagat na tinatawag na oxygen minimum zones. Ito ang mga bahagi ng karagatan na halos walang oxygen at walang liwanag. Karaniwang makikita ang vampire squid sa lalim na 600 hanggang 900 meters sa ilalim ng dagat.
sa ganito kalalim na bahagi ng karagatan ay mahirap mabuhay dahil sa kakulangan ng pagkain at oxygen. Pero ang vampire squid ay may mga espesyal na katangian na nakakatulong para mabuhay ito sa matinding kondisyon. Mabagal ang metabolismo nito kaya kaunti lang ang kinakain nito para mabuhay. Ang dugo nito ay kayang magdala ng maraming oxygen kahit manipis ang hangin sa ilalim ng dagat. Dahil dito ay kaya nitong mabuhay sa lugar na hindi kaya ng ibang hayop. Samantala, ang vampire squid ay may kakaibang paraan ng pagkain. Hindi ito nangangaso tulad ng ibang pusit. Sa halip ay kumakain ito ng marine snow o maliliit na piraso ng patay na hayop at dumi na lumulutang sa tubig. Ginagamit nito ang dalawang mahahabang filament para masala ang mga maliliit na bagay na ito sa tubig. Kapag nakolekta na ang pagkain ay binabalot ito sa mucus o malagkit na liquid bago kainin. Kapag nasa panganib, ang vampire squid ay may kakaibang paraan ng depensa. Ibinabaliktad nito ang mga braso at ipinapakita ang mga tinik sa ilalim ng mga ito. Dahil dito ay nagmumuka itong nakakatakot at lumalayo ang mga mandaragit. Wala rin itong ink sac na katulad ng ibang pusit, pero kaya nitong maglabas ng malagkit na mucus na kumikislap sa dilim. Ang liwanag na ito ay tumatagal ng ilang minuto, kaya nalilito ang mga mandaragit at nagkakaroon ng oras ang vampire squid na makatakas. Sa ganitong paraan ay nakakaiwas ito sa mga panganib kahit walang kakayahang makipaglaban ng direkta. Number 8. Narwhal. Ang narwhal ay isang uri ng balyena na may kakaibang anyo dahil sa mahaba at tuwid na pangil na parang sungay. Ang pangil na ito ay umaabot ng hanggang 3 meters ang haba at madalas makita sa mga lalaking narwhal. May ilang babaeng narwhal na may pangil din pero bihira ito. Dahil sa kakaibang hitsura nila ay tinatawag din silang unicorn ng dagat at naging bahagi ng maraming alamat at kwento. Samantala, ang katawan ng narwhal ay kulay puti at gray na may mga batik-batik na itim. Kapag bata pa sila ay mas dark ang kulay nila pero habang tumatanda ay nagiging mas mapusyaw ang kanilang balat. Umaabot ang laki ng narwhal ng hanggang 5 meters at tumitimbang ng halos 1,600 kilograms. Ang pangil nila ay isang pinalaking ngipin na tumutubo sa itaas na bahagi ng bibig. Ang pangil na ito ay may milyon-milyong nerve endings na tumutulong sa kanila na maramdaman ang pagbabago sa tubig. Gayon din naman matatagpuan ang mga narwhal sa malamig na tubig ng Arctic, lalo na sa paligid ng Canada, Greenland, Norway at Russia. Mas gusto nila ang malamig na tubig kaya doon sila madalas makita. Nakatira sila sa mga lugar na may yelo sa dagat at lumalangoy sa malalim na bahagi ng karagatan. Tuwing tag-init ay lumalapit sila sa baybayin para maghanap ng pagkain at magparami. Mahusay din silang lumangoy at kayang mag-dive ng malalim para humanap ng pagkain. Karagdagan pa dito ang kinakain ng narwhal ay mga isda tulad ng Arctic cod at Greenland halibut. Kumakain din sila ng pusit at hipon. Magaling silang manghuli ng pagkain sa malalim na bahagi ng dagat na umaabot ng hanggang 1,500 meters ang lalim. Kayang manatili ng narwhal sa ilalim ng tubig ng hanggang 25 minutes. Dahil dito ay nakakahanap sila ng pagkain sa mga lugar na hindi kayang abutin ng ibang hayop. Sa katunayan, ang mga narwhal ay gumagamit ng tunog para makipag-usap sa isa't isa at para makahanap ng pagkain. Gumagawa sila ng clicks, whistles at knocks na tunog. Ang mga tunog na ito ang ginagamit nila para malaman ang location ng ibang narwhal, pagkain at mga bagay sa paligid nila. Mahalaga rin ang kanilang pandinig at kakayahang gumawa ng tunog para sa kanilang kaligtasan sa madilim at malamig na dagat ng Arctic. Number 9. Glass frog. Ang glass frog ay isang kakaibang uri ng palaka na makikita sa mga kagubatan ng Central at South America. Madalas silang matagpuan sa Costa Rica, Panama, Colombia at Ecuador. Ang mga glass frog ay maliit lang. Karaniwan ay umaabot lang sila ng 2 hanggang 3 centimeters ang haba. Ang kulay ng kanilang likod ay green na parang dahon, kaya madali silang magtago sa mga puno. Pero ang kanilang tiyan ay parang salamin kaya kita ang loob ng katawan nila. Ang mga mata nila ay nakaharap sa unahan, hindi tulad ng ibang palaka na nakatingin sa gilid. Ang mga daliri nila ay may malalaking dulo na parang pandikit. Nakakatulong ito para makakapit sila sa mga dahon at sanga ng puno. Samantala, ang glass frog ay aktibo sa gabi. Sa umaga naman ay nagtatago sila sa ilalim ng mga dahon para hindi makita ng mga mandaragit. Dahil transparent ang tiyan nila ay nagiging kapareho sila ng kulay ng dahon kaya hindi sila madaling makita. Sa gabi naman sila lumalabas para manghuli ng pagkain tulad ng maliliit na insekto, kulisap at gagamba. Minsan ay kumakain din sila ng mas maliliit na palaka.
Gayun din naman ang mga lalaking glass frog ay teritorial o mahigpit sa kanilang lugar. Gumagamit sila ng tunog na parang mahinang pagngit-ngit para balaan ng ibang palaka na huwag lumapit sa kanilang teritoryo. Kung may ibang lalaking palaka na lumapit pa rin ay nag-aaway sila sa pamamagitan ng wrestling o pagbabanggaan ng katawan. Ito ang paraan nila para ipagtanggol ang kanilang lugar at ipakita kung sino ang mas malakas. At kapag panahon ng pagpaparami, ang lalaking glass frog ay tatawag sa babaeng palaka mula sa mga dahon na nakabitin sa itaas ng batis o ilog. Kapag lumapit ang babae, ay mangyayari ang pagpapalahi sa dahon. Doon ilalagay ng babae ang mga itlog. Pagkatapos ilagay ang mga itlog, ang lalaki ang magbabantay para hindi kainin ng mga mandaragit tulad ng mga insekto o ibon. Kapag napisa na ang mga itlog, ang mga tadpole ay mahuhulog sa tubig kung saan sila lalaki bilang ganap na palaka. Bagaman hindi pa nanganganib ang ibang glass frog, ay marami sa kanila ang nasa panganib dahil sa pagkasira ng kanilang tirahan. Number 10. Thorny Devil. Ang Thorny Devil ay isang kakaibang butiki na makikita lamang sa disyerto ng Australia. Kilala rin ito bilang Mountain Devil o Thorny Dragon. Ang itsura nito ay talaga namang kakaiba dahil sa mga matutulis na tinik na bumabalot sa buong katawan nito. Ang mga tinik na ito ay nagsisilbing proteksyon laban sa mga mandaragit tulad ng mga ibon at malalaking butiki. Ang Thorny Devil ay maliit lang at may habang 21 centimeters kasama na ang buntot. Mas malaki ang mga babae kumpara sa mga lalaki. Ang pinakanatatanging bahagi ng katawan nito ay ang pekeng ulo sa likod ng leeg. Kapag nanganganib ay itinataas nito ang pekeng ulo at itinatago ang tunay na ulo sa pagitan ng mga harapang paa. Ang kulay ng balat nito ay nagbabago depende sa temperature. Nagiging mapusyaw din ang kulay kapag mainit at nagiging dark kapag malamig. Nakakatulong ito para magtago ang Thorny Devil sa kapaligiran at hindi makita ng mga kaaway. Kaugnay pa nito ang tirahan ng Thorny Devil ay sa tigang na lugar ng Australia tulad ng disyerto at mga scrubland. Mas gusto nito ang mabuhanging lupa kung saan madali itong magtago at manghuli ng pagkain. Makikita ito sa Western Australia, Northern Territory at South Australia. Dahil sa kulay nito na parang lupa at buhangin ay hindi ito madaling mapansin sa kapaligiran. Sa katunayan, ang pagkain ng Thorny Devil ay puro langgam. Ito ang nag-iisang pagkain nila araw-araw. Kumakain sila ng libu-libong langgam sa isang araw gamit ang kanilang malagkit na dila. Nakaupo lamang sila malapit sa daraanan ng mga langgam at naghihintay ng mga madadaanan. Hindi nila hinahabol ang mga langgam kundi inaantay nila itong lumapit sa kanila. May kakaibang paraan din ng pag-inom ng tubig ang Thorny Devil. Hindi sila umiinom sa karaniwang paraan. Sa halip, ang balat nila ay may maliliit na kanal na kumukuha ng tubig mula sa hamog o ulan. Ang tubig na ito ay dinadala sa bibig gamit ang tinatawag na capillary action. Kahit nasa masang buhangin ay kaya nitong sumipsip ng tubig. Dahil dito ay nabubuhay sila sa disyerto kahit na walang bukal o ilog na mapagkukunan ng tubig.